hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Sabi po ng preamble ng Philippine Constitution, "We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution." Nanumpa po tayo na susundin natin tong Constitution na to. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision, solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may Quadcom na, magiging Glorieta na yan soon. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon, kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember this episode, I think it was in Twilight Zone, and it was also many, many times portrayed on television. What if nakilala mo si Hitler when he was 6 years old or when he was a baby, papatayin mo ba siya? I think even sa psychology or philosophy classes, tinatanong to ng mga professors, what if you had that unique opportunity, nakatabi mo si Hitler nung 6 years old siya, papatayin mo ba siya? Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in the world, the Holocaust? What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept? Kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, you will create more Hitlers. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting yung corruption, ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc.
Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon. Di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate, champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao eh. Ganun din po, ilan beses kami binugbog dito nung iba, na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss, dismiss, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Eh, hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan eh, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alang Cayetano, isa lang naman ako eh. Ang opinion ni Joel Villanueva, ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya eh. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alang Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to the Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta.